Magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ay naririto sa St. Joseph Chapel, Barangay Tebididinto, Bulacan. Ang ating pong magandang pag-uusapan ay tungkol po sa ating buhay na mga hinaharap. Tayo po palang mga nilalang na tao, maraming mga pagsubok na dumadating sa ating buhay na mahirap ay paliwanag. Kaya lang po natin malalaman na mabigat na ang ating problema pag po nakadantay na ang mga pagsubok na hindi maiiwasan. Kagaya po sa ngayon, ang aking paliliwanag sa inyo ay tungkol sa pag-iingat sa pisikal ng katawan, sa diabetes, sa tumataas po ang sugar. Kasi ito po ang makadalasang nagbibigay ng kabiguan sa mata. Kaya kung sakali man po na ako'y nagpaliwanag sa April 28, 2026, sana'y maunawaan nyo, damdamin nyo ang letra sasabihin ko sa inyo. At una po sa lahat ang aking pag-iingat, dagdagan nyo po ang tubig. Pangalawa, mag-iingat din po kayo sa pagkain ng matatamis. Hindi po yung basta po na naisip ninyo kakainin na po ninyo. Itatanim din po niyo sa isip niyo ang timbre na kapag umo-over, iingatan ang lahat ng bagay. Hindi niyo po ba alam na ang lahat ng bagay pala sa ibabaw ng lupa ay puro tayo pag-aaral? Mula pa simula hanggang dulo, puro pag-aaral. Kaya po ako sa inyo nagmumungkahi ng magandang salita na sana po yung ngayon mapag-aralan natin ang lahat ng bagay, lalo-lalo na sa mga pag-iingat at lalo-lalo na sa ating mga dasal. Tanging ang Diyos po ang lagi nating ipapaloob kasi po ito ay naging karanasan ko na sa aking buhay na sa pasimula po ng aking pagkabata. Tunay po pag ako may problema, wala po akong tinatanungan at lagi po akong nag-iisip. Pero ngayon ko po napagtanto na maganda po pala ang ibinunga. Lahat po ay napag-iingatan. Pero talagang merong puntantos na hindi maiiwasan at may nakaakta talaga doon ng Diyos na hindi natin. Kaya ngayon ako po ay naririto, nagtityaga. Nang hanggang ako po ay merong pong lakas, may hangin ang aking katawan, ako po ay nagbibigay ng mga pangungusap para po maging diksyon sa mga tao. Ngayon po naintindihan ninyo ang pakaliwat pakanan sana po tayo ay magsama-sama na humalibilo tayo sa landas ng krus ng buhay ng Panginoon at hindi po natin pagsisisihan. Bumabati din po ako sa lahat ng nagpapalo up kay Mother Paring na sana kung kayo naririnig nyo ako na ang lagi kong sinasabi sa inyo lagi yung paglilinis ng bituka, yung pag-iingat, yung kung pagod ay huwag maliligo. At kung ilalagay din po nyo at isasaw nyo din po dito ang matuto kayong gumalang sa matatanda at irespeto ninyo ang inyong pinagmulan. Ang lahat po na ito'y makasaysayan. Isadamay ko na rin po ang ating pong paggalang sa larawan ng ating mahal na Panginoon. Ito po, isang sandata ninyo kapag ako'y pinakinggan ninyo. Yung pong larawan ng ating mahal na Panginoon pag-iingatan ninyo. Ipaghalimbawa nyo po, nakikita nyo kakalat-kalat. Ilagay nyo po sa santabi at hindi naman ito nakakaperwisyo. May puntos din po yan sa Diyos. Pangalawa po, ang pagdalaw ko po sa inyo, tunay naman na kung paano po natin titignan, tutulungan ang dapat tulungan sa ating pamilya. Di po ba nagpalaki ang ating magulang pagkatapos po lahat ay ginawa? Ngayon, sa kabila po kaya ng kanilang pagtanda ating pababayaan, ako po'y nananawagan sa buong kapuluan na sana po na ang aking sinasabi, matuto kayong magsinop. Ang ibig sabihin, yung sinop ninyo, yung mga senior citizen, pagkukunan nyo na ng pansin sa kailan. Alam nyo po ba, pag humiwalay na po ang battery ng hangin sa inyong katawan, wala na. Ang lahat po ay magiging bakas ng alaala. Kaya po sa umagang ito, ako po'y naririto, bumabati sa inyong lahat na sana yung aking mga banggit sa araw-araw na inuupo ko rito sa St. Joseph Chapel ay magkaroon ng bisa at dinamnam para sa tao. Pag-uusapan naman po natin ang kaprasong ating gamutan. Ang aking pong kaprasong paliwanag ay tungkol sa nagpapagamot sa akin na
sa gustong makarating. Ang akin po tinatawagan ngayon, yung po bang mga may diabetes. Kasi po, ngayon nyo lang po nalaman, ngayon nyo lang po na-discovery na kinakailangan po pala nalilinisin natin ang ating bituka. Ha? Ngayon lang po ninyo nalaman. Kasi kung kayo po may diabetes, inom lang po kayo na inom ng gamot, naiipon doon. Ngayon, ang nangyayari po sa inyo, namamanid ang paa, kailalim ng paa, namamaga, ha? Sumasakit ang balakang. Napakaganda po ng aking paliwanag sa inyo na hindi nyo po paghihirapan. Kaya lang po, paglalaanan nyo ng konting gastos para apapor din po sa inyo. Kaya po, isang maliwanag na umaga ang aking pagbati na sa ating mga araw-araw, sa ating konting nalalabing buhay, ayusin po natin ang bagay. Ngayon, ganito po. May mga bagay po pala na napakabilis nating magtampo. Ha? Ngayon, ang aking pong paniliwanag sa inyo, kung kayo halimbawa naghahanap, kasi tayo nung araw malakas kumita, ngayon matatanda na tayo, hindi tayo kumikita. Nag-iintay na lang tayo ng ambon doon sa ating mga pinunlaan ng mga nag-aral, mga anak, mga apo. Ngayon, ito po masasabi ko sa inyo, kung sakali man po na kayo may hinihintay, ang tanong ko po sa inyo, kung hindi kayo nagpondo, wala po kayong tubo na wala kayong iintayin. Kaya ngayon narinig nyo, kinakailangan magpondo na kayo ngayon, tumulong-tulong na kayo para meron kayong maisusunsyon na noong ako'y malakas tinutulungan kita. Ngayon ba naman ako'y mahina na, hindi mo pa ako dadamayan. Meron po kayong butas, kaya ang Malaparin po ng Bulacan, bumabati sa lahat ng mga nagmamahal sa aking lugar sa Facebook. At ganoon din po naman na kung ako po naririto, na nadadamay kayo sa usapan, basta po ako, ang lahat po ng tao ay dinadamay ko sa aking nalalaman. Hindi ko po sinusolo, kaya hindi ko na po pakahabaan na aking sasabihin ngayon na tayo po ngayon papunta na sa pagsisinop sa lahat ng bagay. Ang Diyos na po ang ating kausap. Eto po, magdasal po ako po sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag ng Espiritu Santo. Amen. Ama, sa oras na ito ako pinaririto na humihingi ako ng awa at tulong sa inyo na sana po ikaw na ang humawak sa akin dahil alam ko po na bukas makalawa, hihina na at matatapos na at mawawala rin ako sa mundo. Ikaw na po ang bahala sa akin hanggang ako may baterya ng hangin sa akin dito sa mundo. Dinadamay ko na rin po si ate. Si ate po, 15 years old na siwa ng paningin. Ate, taga saan ka po? Marikina. Taga Marikina po siya. Nagpunta po siya sa akin. Humingi po siya ng payo. Ngayon, ang akin pong naramdama, basta daw po may sinag pa at may sinag pa at nasisilaw pa, merong ang matay pag-asa. Kaya ang tangi ko pong binanggit dito, sila po in-schedule niya po ang punta sa akin. Ang sabi ko po, pagtsagaan po uminom ng malunggay, alupate, tinaningan ko po siya ng 2 linggo. Pagkatapos po, ang ginawa ko po, binigyan ko po siya ng magpalangis ng 10 niyog at saka po uminom ng 3 araw na pa-4 o 5. Tapos po, pinapupunta ko po rito siya, pinababalik ko sa loob ng 2 linggo o lumagpas, lilinisin ko po ang kanyang bituka at saka po kami magpapasumala pumunta sa doktor na nangangasiwa sa mata. Kaya kung kayo po naririyan na may mga kaprasong problema, hindi po masama na kayo pumunta sa akin, magtanong, at meron din pong magandang ibubunga. At ano masasabi mo sa pagkakilala mo sa akin ngayon? Ano po, hindi ko po alam kung bakit nang marinig ko ang pangalan mo at kung nasaan ka, nag-atubili na po ako. Hanapin ka, malaman kung nasaan ka, at umaasa ko ako sa tulong at awa ng Panginoon. At kahit pa paano, hindi man po tuloy ang aking kamakaanin nagbandang na ako po'y makagalaw. Makagalaw ako dahil alam ko po na sa mga sinabi ninyo sa akin at dapat na gagawin ko naman po talaga lahat yun. At ang sabi niyo, mga 2 linggo, bumalik ako, gagawin ko po yun. Lahat ng sinabi niyo po, gagawin ko, sa hangarin ko po na talaga. Gusto ko na po talagang makakita.
ka na po ba, ate? 74 po. 74. Ilang taon ka na nang walang paningin? 15 taon na po. 15 taon na po siyang walang paningin. Ano po, talaga po nakalulungkot. Pero ate, huwag kang malungkot. Kasi walang imposible sa Diyos. Kaya nga ako nagkaganito eh. Kaya nga ako nagkaganito. Naranasan ko rin po yung mawalan ng paningin. Pero pag po oras na naandyan nagbukas sa iyo, eto po ako nakakakita. Itinuro po ko sa anak ko ano. Kaya bumabati ako sa inyong lahat na sana mapagitan sa atin ang isang magpagbabago na hindi tayo gano'ng mag-iisip sa kabuhayan, lahat ng bagay. At mayroon tayong tatawagan, tutulungan tayo ng Panginoon. Nagmamahal po ako sa inyong lahat at kumakaway po ako at bumababay na sana po huwag tayo makalilimot sa tawag ng Panginoon. Babay po, maraming po salamat. April 28, 2026. Salamat po sa inyo. Bye! Pagbalik ko, gagawin ko po lahat yung kasi namin sa mga po sa Sige ate.